So ito po mga kapatid, simulan ko po muna no, yung kanyang topic about ito sa prayer. Masama daw po ang manalangin ng paulit-ulit ayon sa mga kaibigan ho nating mga iglesia ni Kristo at mga taga-andating daan. Pero hindi ho natin sasagutin yan sapagkat yan po ay ilang beses nang ipinaglingkod, sinagot ng mga Catholic apologists. Ang gawin ho natin, ibabalik natin sa kanila yung kanilang akusasyon. Kayo ho ba, mga ministro, mga manggagawa ng andating daan, hindi ba kayo nananalangin ng paulit-ulit? O ano ginagawa ninyo bago matapos ang inyong pagsamba? O di ba sa iglesia, meron silang doxology, kinakanta ninyo, purihin natin ang Ama, mabuhay sa pag-ibig ng anak, taglayin espiritong banal, ang Diyos ay lagi nating sambahin. O sa dating daan, ano yung doxology dati? Di ba? Sa Ama ang karangalan, sa anak kapurihan, kabanahalan, walang hanggan, sa espiritong banal. O, binago na yun eh. Yan. Yung sinasabi ni Brother Alfie Angeles na yan, hindi ko yan nakapuntan. Ano? So tulad ng sabi niya, binago na daw yon. Which is totoo yun mga kapatid kasi hindi yan yung inaputan ko noon. Naanib ako sa MCGI noon mga kapatid, 2015 yun eh, 2015. So malayo yung naging pagitan namin ni Brother Alfie Angeles. Ayan yung naabutan niya. Kaya kumbaga sa doktrina o aral ng MCG ay mas marami siyang alam kumpara sa akin. So bago sa akin sa pandinig yon, hindi na ganun kasi yung doxology na naabutan ko. Pero totoo po yun mga kapatid. Kada natatapos ang pagkakatipon, prayer meeting, worship service, tsaka pasalamat, o minsan yung hapunan ng Panginoon, kaya Christian New Year, basta merong pagkakatipon, nagkakaroon ng doxology. Tuloy natin yung sinasabi ni Sa Diyos Ama ang kadakilaan at sa anak ay ang kapurihan at sa espiritong banal, luwalhati kailan paman. Ano binabanggit ng mga ministro ninyo pagkatapos yon? Di ho ba meron kayong tinatawag na Ayan, so ganun po mga kapatid. No? Pero sa akin, ang naalala ko naman noon, parang binago yan ng MCG ay sa pagkakatanda ko, hindi kapurihan, karangalan. Siguro yung naabutan niya, kapurihan. Pero sa akin, ang naabutan ko po ay yung karangalan. At sa anak ay ang karangalan at sa espiritong banal. Yun yung naabutan ko. So, totoo po yun. Meron po talagang doxology doon. Every way matatapos yung pagkakatipon. Pagkatapos ng panalangin, and then doxology. na blessing at ngayon tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikilakip ng kanyang banal na espiritu ang siya nawang sumapuso nating lahat magmula ngayon at magpakailanman. Hindi ho ba't prayer yon? Totoo yun, mga kapatid. No? Ang naabutan ko dyan, since na hindi more on sa TV kasi kami nun mga kapatid, para sa kaalaman ng lahat, ang pagkakatipon po sa MCGI, centralized po yan. No? Hindi yan katulad nung sa atin, sa Iglesia Katolika. Kada simbahan, no? Kada simbahan, may sariling parish. Ayun, yung parish, ano? Yung parish. Sa amin kasi lokal tawag namin ito lokal. Centralized po kami mga kapatid, nakatutok lang kami sa TV kung sino yung nandun sa pinakasentro. For example, ganito, no? Bigyan ko kayo ng sample mga kapatid, prayer meeting. So, ang pinakasentro ng prayer meeting sa buong mundo mga kapatid ay yung Apalit, Pampanga po. No? Nag-i-start yan madaling araw, may mag-handle dyan na isang KNP. Yung KNP po katulong sa pangangasiwa mga kapatid or minister in charge. Mga ministro po yun ni Ginoong Soriano. So, sila yung mag-handle po ng worship service and then ipi-play na lang po yung lumang video ni Ginoong Soriano. Replay po yun ng mga dating paksa nun sa pasalamat, pinuputol, china-chop-chop nila by parts. And then, ipi-play na lang yun sa kapatiran. And then, after nun, mga kapatid, ma-play yung video, ano muna, tawag doon, prayer muna. By the way, ang mag-handle po ng prayer, yung KNP, yung ministro po, yung nandun sa Apalit, Pampanga, which is yung kasing sentro naka-broadcast lang po yun mga kapatid. And then after ng prayer, yun na po, doxology. After ng doxology, yung sinabi na po ni Brother Alfie Angeles na
final blessing. Nakatayo pa po kami noon tumatanggap kami ng final blessing mula dun sa ministro ni Ginoong Soriano. Pero mga kapatid, kung halimbawa naman ay pasalamat o pagpasalamat, usually, si Ginoong Soriano mismo yung nananalangin. So, ganun pa rin yung setup mga kapatid. Pagkatapos nung pagkakatipon, prayer, and then doxology, tas final blessing, si Ginoong Soriano po gumagawa nun. Pero meron din pagkakataon na ministro, kahit na pasalamat, ministro ni Ginoong Soriano ang nag-handle nung prayer, yung closing prayer, tapos yun nga, doxology and then blessing. May final blessing po talaga parate at yun yung na-experience ko po noon dyan sa MCGI, mga kapatid. Blessing is a form of prayer. Pagka kayo ba bago kumain, di ba nananalangin kayo? Ano yung lagi niyong panalangin? Panginoon, basbasan mo ang mga biyayang ito, maging kalakas. Yes, it's a form of prayer, mga kapatid. It's a form of prayer po yung blessing na yun. Na sinasabi po ng mga ministro, sinasabi ni Ginoong Soriano, ni Ginoong Daniel Rason, minsan yung mga manggagawa, may pagkakataon yung manggagawa yung nag-handle tapos bibigay ng final blessing. Pero meron naman yung iba na medyo mataas yung katungkulan ng manggagawa. For example, yung district servant, kaya yung zonal servant, yan. Yung mga may servant, mga kapatid. Medyo mataas yung katungkulan. Yan, mga district servant, basta pag sila yung nag-handle ng closing prayer, and then after nung doxology, merong final blessing. So prayer po yun, mga kapatid, may prayer talaga. Kasi ng aming katawan magamit sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. Di ba may ganun kayong panalangin? Paulit-ulit yun eh. Huwag yun na masabing ibang panalangin na binabang. Yes, paulit-ulit yun, mga kapatid. So balik tayo ulit dun sa prayer meeting tas worship service. Yung prayer meeting po, mga kapatid, tsaka worship service, it's a series of batches yan, mga kapatid. Ang pinakamadaming pagkakatipon, kung di ako nagkakamali, base to sa sa kaklase ko noon na worker, doon sa Apalit Central, mga kapatid, merong 4:00 ng madaling araw, tapos every 2 hours kasi yun 6, ayan, so 4, 6, basta marami siyang pagkakatipon. Pero kapag halimbawa, ibang lokal, for example, doon sa lokal ng dyan sa Malagtas, if I'm not mistaken, parang 4 na batches lang yan kung di ako nagkakamali, 4 na batches lang or parang mga 3, ganon. Nakalimutan ko na, pero lagpas yan ng 2 batches. Merong batch sa umaga, merong batch sa hapon, and then gabi. Yun. So yun po yun, mga kapatid. Ang pinaka-live nun, yung madaling araw. I-record po yun, mga kapatid, tapos i-replay na lang sa mga susunod na batch. So kung ano yung panalangin na ginamit doon sa madaling araw, and then binabato na lang po yun through satellite doon sa mga bawat lokal. So kung ano yung panalangin nung ginamit sa madaling araw, since na-replay na lang yung mapapanood nung pang-umagang batch, tsaka pang-hapon, tsaka pang-gabi, so paulit-ulit, di ba mga kapatid? Paulit-ulit po yun. Ayan. So, di nila may tatanggihan, mga kapatid, kasi ako nga po, sabi ko nga sa inyo, naging ad pro trainee po ako, mga kapatid. Hindi po ako yung naging regular ad pro dyan sa MCGI, pero alam ko po yun kasi na-train po ako, mga kapatid, na nag-handle po ng pagkakatipon. So ako yung nag-aayos ng sound system. Ayan, yun yung mga panahon na hindi pa po pandemic kasi nung nag-start na magkaroon ng pandemic, mga kapatid, ang ginagamit na lang po kasi nila yung Zoom. Pero dati po, mga kapatid, through satellite po yan. Through satellite or through internet connection. So yun po yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Nagpapaulit-ulit lang din po sila ng panalangin kasi nire-replay na lang sila. Kaya nga, merong iba, di ba, na parang may iba na yung pang INC, tinutokso kami daw sumasamba sa harapan ng TV. Hindi po kasi hindi nagte-texto yung mga manggagawa, mga kapatid. Tangi lang po nakasentro lang yan kay Ginoong Soriano, tsaka kay Ginoong Daniel Rason. Centralized po kasi. Kaya ang nangyayari dyan, kung mapapansin nyo, kung ano yung pananaw na turo ni Ginoong Soriano. Halimbawa, nagturo si Ginoong Soriano sa Apalit, Pampanga, ang Diyos Bipwet, hanggang Mindanao, abot yon. Kasi si Ginoong Soriano pa rin yung nagtuturo doon sa Mindanao. Nire-replay lang yung video niya. Pati hindi lang po yung video niya, pati yung panalangin kasi replay na nga lang po. Totoo yun, mga kapatid. So tuloy natin yung sinasabi ni Brother Alfie. Nyo, sa agahan, sa tanghalian, tsaka sa hapunan ninyo. O di nananalangin din kayo ng paulit-ulit. At ang mahigit pa nito, mga kaibigan, kinokontra nila yung ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan nyo sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 44. Ang sabi,
At muli niyang silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayunding mga salita. Ang Panginoong Hesukristo pala, no, bago ho siya ipako sa krus, nanalangin siya, Panginoon, kumbaga maaari lumagpas sa akin ang sarong ito. Ngunit wag ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Nanalangin siya 3 beses na binabanggit ang gayunding salita. Kaya itong mga sektang ito yung pangunahing kalaban ng Panginoong Hesukristo kinokontra yung mga ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-isip po kayo, mga kaibigan. Totoo yun, mga kapatid. Pero alam niyo ang palusot dyan ng MCGI, mga kapatid. Iba naman daw ika yan. Paulit-ulit ika yan. Pero hindi naman daw yan katulad ng Iglesia Katolika na kapag nagro-rosaryo ika, sa pagkakataon na yun, habang nananalangin siya, paulit-ulit. Ito daw yung ginawa ni Kristo, may interval, no? Hindi yung on the spot na yon sa oras na yon, 3 beses siyang nanalangin. Kumbaga para bang may pahinga, ganon. Hindi katulad sa atin, di ba, pag nag-grocery tayo, mga kapatid, dire-diretso tayo. So, sa isang session natin, nagpapaulit-ulit. No? So, yun yung point nila, mga kapatid. Pero, alam nyo, ang point ni Kristo doon sa may wag kayong manalangin ng yung walang kabuluhang paulit-ulit. Mga kapatid, tinatanggal kasi nila yung word na walang kabuluhan. Nagpo-focus kasi sila masyado doon sa may paulit-ulit. Yung sa may talata doon sa walang kabuluhang paulit-ulit. Which is mali, mga kapatid. Oo, sa 7 ng Mateo. Ng Mateo, opo. Ayan. At sa pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ang walang kabuluhan. Tandaan niyo, mga kapatid kong Katoliko, huwag niyong papabayaan, mga kapatid, na ang pagpokusan lang ng mga sektang pananampalataya, yung word lang na paulit-ulit. Diyan kasi sila magpo-focus word na paulit-ulit. Hindi po, mga kapatid. Idamay niyo itong word na to, yung walang kabuluhang paulit-ulit. Kasi pag halimbawa, ganyan, binanatan tayo na yung rosary nyo, yan walang kabulang paulit-ulit. Parang walang kabuluhan. Unang tanong, wala bang kabuluhan yung Ama namin o yung panalangin ng Panginoon o Lord's Prayer na tinuro ni Kristo? May kabuluhan yun, mga kapatid. Di ba? O sabi ni Ginoong Soriano noon dati sa isang video, pasensya na mga kapatid, di ko maipi-play kasi wala pa tayong resibo Pero natatandaan ko yung mga kapatid at naisa puso ko yung aral na yun nasa MCGI ako. Yung ikang pananalangin ng mga Katoliko na abagin ng Maria na pupuno pa ng grasya, walang kabuluhan yun. Tanong, ngayon as a Catholic, mga kapatid, ang tanong, wala bang kabuluhan na sabihin na si Maria, abagin ng Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo? Di ba ang nagsabi nun si Anghel Gabriel, mga kapatid? So, ibig sabihin, Brother Gabriel. Yes, kapatid. Baka sasabihin nila na di naman Diyos si Maria, kaya ganun, walang kabuluhan kasi hindi daw Diyos si Maria. Balikan ko yan. Sige, tapusin lang natin sa argumento, no? Si Anghel Gabriel po nagsabi noon. Therefore, yun? Di po totoo yung paratang nila na walang kabuluhan yun. May kabuluhan yun. Remember, mga kapatid, si Anghel Gabriel po, isa pong butihing tagasunod po siya ng ating Diyos. Kung ano yung gustong ipasabi ng Diyos o kung anong inuutos ng Diyos, yun ang ginagawa po ni Anghel Gabriel. So, yung sabihin ni Anghel Gabriel na, Hail, full of grace, the Lord is with thee, hindi po yun walang kabuluhan. May kabuluhan yun, mga kapatid. So, ang tinutukoy kasi nung sa 7, walang kabuluhang paulit-ulit. Meron kasing paulit-ulit, walang kabuluhan. Pero tayo as a Catholic, may kabuluhan yun. Ngayon, mga kapatid, ayan, tulad nabanggit ngayon ni Kaburnok, no? Sabi ni Kaburnok, Diyos pa ika si Maria. Kasi gagamitin nila tong talata na to, yung Pilipos 4:6. Gagamitin nila tong talata na to. Huwag kayong mga balisa sa lahat ng bagay, kundi sa lahat, ayan, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayan, sa Diyos, mga kapatid. Pero mga kapatid, may dyan may trap, may double standard po dyan, mga kapatid. Pag yan ang ginamit sa atin na as a Catholic, therefore, di ba, mangmang sila sa aral ng Iglesia Katolika. Bakit? Hindi naman porke sinabi na I pray unto thee. Kasi sa King James Version, mga kapatid, maraming beses ginagamit yung word na pray. Pero, mga kapatid, hindi porke sinabi na pray, parang nananalangin na parang tinuturing na si Maria na Diyos. Hindi po ganoon ang diwa natin, mga kapatid, as a Catholic. Pag iniisip nila na sabi dito, inyong kahilingan sa Diyos, so dapat sa Diyos lang. At kung ganun pala, bakit nung dati, nasaksihan ko, mga kapatid, nagpalakpakan ng mga kapatid, pati ako.
No, member ako ng MCGI. Nung sinabi ni Ginoong Soriano noon, dun sa may isang babae na nagpaubaya, no? Kasi ang nangyari ganito yung mga kapatid may consultation dun sa MCGI. Kada pasalamat mga kapatid, pag nag-break time yun, mayroong tinatawag na consultation Merong tinatanong kay Ginoong Soriano na aral, tapos pinapaklarify kay Ginoong Soriano. Ngayon, hindi aral yung nangyari Ang ipinaano sa kanya, pinaayos kay Ginoong Soriano, yung issue, isang issue na kung saan yung lalaki ay nagkaroon siya ng kabit. Tapos ngayon, yung asawa niyang babae nagpaubaya. So pinaubaya niya yung kanyang asawa na patulan na yung kabit, sila na yung magkatuluyan. Tapos yung babae, nanatiling single siya nagpaubaya. Ngayon, sabi ni Ginong Soriano, kasi hubanga siya dun sa babae. Sabi ni Ginong Soriano, sige dahil dyan, ipapanalangin kita. Isasama daw sa panalangin ni Ginoong Soriano. Pagkatapos sabi ni Ginoong Soriano yun, mga kapatid, palakpakan kaming lahat. Bakit? Ang pananaw kasi namin, mantakin mo ikaw, pinanalangin ka ng mga ngaral ng Diyos. Sinama ka sa panalangin ng mga ngaral ng Diyos. Bakit yun pinagbibigyan nila, mga kapatid? Sino ba si Ginoong Soriano? Pagpalagay na natin, granting without accepting. Si Ginoong Soriano, mangangaral ng Diyos. Si Mama Mary, ano siya? Ano si Mama Mary? Hindi ba si Mama Mary, ina ng Diyos? O tutulan nila kung hindi ina ng Diyos si Maria. Kasi kung tinutulan nila, mga kapatid, magiging mali yung doktrina nila. Bakit? Ang doktrina nila, si Kristo, Diyos. Ayaw din kasi nila maniwala na si Mama Mary, ina ng Diyos. Kasi daw, ang dapat daw na term, Mary, Mother of Jesus. Kaya kalukuhan yun. Malaking kalukuhan yung mga kapatid. Ano ba si Kristo? Diyan ko nga naipit din si Taliser, yung member ng MCGI. Kasi kami diyan, nag one-on-one kami noon dati sa punto por punto. Tinanong ko si Taliser, sabi ko, "Di ba Taliser, ayon sa aral ng Iglesia sa MCGI, si Kristo, Diyos. Tinatanggap mo? Oo o hindi?" Sabi niya, oo. Kung Diyos si Kristo, ano si Mama Mary ni Kristo? So, si Mama Mary, Mother of God. Niya, hindi ika. Mary, Mother of Jesus. Bakit? Ano ba si Jesus? Diyos. Kaya mga kapatid, sana nagigets yung point ko, no? Si Ginoong Soriano, para lang yan. Pero si Mama Mary, ano siya? Ina ng Diyos, mga kapatid. At tayo, nagre-request tayo kay Mama Mary na ipanalangin tayo. Kaya nga, doon natin na mapapatunayan pag inatake yung rosaryo natin, mangmang sila sa aral ng Iglesia Katolika. Bakit? Ano bang sabi? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ni si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Ang request natin kay Mama Mary, ipanalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay, amen. Binaboy ni Ginoong Soriano yan doon sa may aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Napupuno ka ng ika ng grasya. So, ibig sabihin, yung ibang babae na wala na ng grasya. Sino ba nagsabi nung napupuno ka ng grasya? Yung full of grace. Ibig sabihin, doon sa pambababoy ni Ginoong Soriano na yon, binaboy niya si Angel Gabriel. Kasi si Angel Gabriel nagsabi nun Hail, full of grace. Napupuno ka ng grasya. Kaya nga Brother Gabriel, walang alam talaga si Mr. Soriano. Yes. Yung gusto lang niyang sabihin, yung alam nang niya. Yan. Diba? Kaya nako, Brother Gabriel, Yun po, ang ibig ko nga po sabihin, talagang mali yung ginagawa talaga ng MCGI, no? Pasensya na, hindi ako masyado magpo-focus sa INC kasi di ako naanib dyan Pero sa MCGI, totoo po yun. Totoo yung sinasabi ni Brother Alpi Angeles at lalo akong magiging saksi dyan dahil ako nga po, mga kapatid, sabi ko sa inyo, naging ad-pro trainee po ako. So kung ano yung na-i-play or yung na-i-record nung madaling araw hanggang sa mga susunod na batches, yun po yung panalangin. Talagang paulit-ulit yun. Pero ang gagawin nila, papalusutan nila yun. Di naman katulad tayo ng mga Katoliko na isang upuan paulit-ulit manalangin. Hindi ganun, mga kapatid. Palusot lang nila yun. Di paulit-ulit din naman sila di ba? Yun. Hindi natin pinag-uusapan dito yung interval na sa isang upuan may paulit-ulit naman nananangin. Hindi ganon. Brother Gabriel. Yes, Caberno. Kung pag sinabi mo kasing paulit-ulit di mo naman mababasa sa Biblia na yung paulit-ulit may interval Wala namang ganon. Yan. Definition lang yan ni Mr. Soriano na palpak, yes. Yes, opo. Diyan mapapatunayan din, Kapurnok, na hindi totoo yung sinabi nila na yung Biblia mag-i-interpret ang sarili niya. The mere fact na sinasabi niya, na winawalang niya yung Iglesia Katolika, tapos ililigtas yung samahan nila, then nagsi-self-interpretation talaga siya. Hindi niya yun matatanggi, mga kapatid. Nagsi-self-interpretation sila.
Kasi kung babasahin naman natin yung talata dun sa may Mateo, hindi naman ang ibig sabihin talaga nun, may interval man yan o walang interval. Paulit-ulit yung point, di ba? Brother Gabriel, Yes, Gab. yung problema lang kasi doon sa 7 ng Mateo, Mm, basta pag sinabi mong walang kabuluhang paulit-ulit, mm, sinabi mo kanina na mm. nag-focus na sa paulit-ulit. Tapos, kasama yung pag-uusga na yung panalangin natin na sa rosaryo, for example, Mm. walang kabuluhan yun, walang Ay, kabuluhan. nako. Kaya talagang ako hulog sa patiwong. Paano kaya Yes. yung mga nakasulat sa awit ni David, marami yung paulit-ulit, Ay, naku po. Panalangin naman 'yun, 'di ba? Paano? Panalangin naman 'yun. Kahit nga yung yung anghel sa Apokalipsis, holy, holy, holy. Opo, Iba, oo. ilang Oo. beses na holy, 'di ba? Ate, Mali talaga, ayan. ibabalik ko So, sa Kaburnok, no? Ibabalik ko sa kanilang argumento nila kasi tayo, inaatake nila tayo Kaburnok na para daw ginagawa natin tanga ang Diyos. Di pa nga daw tayo nananalangin. Alam na ng Diyos yung dapat yung gusto natin, no? Nasa puso natin, tapos papaulit-ulit pag ginagawa tanga ang Diyos. Kamusta naman yung mga anghel doon sa langit na paulit-ulit na kumakanta ng holy, holy, holy at nakikita pa nila yung Diyos. At yun. labas Kaburnok, kung kukunin natin yung argumento nila, yung mga anghel pala doon sa paraiso, harap-harapang winawalang niya, pinagbumukhang tanga ang Diyos. Hindi po gano'n mga kapatid. Kasi iba talaga yung diwa nila para lang Yes. ma-justify yung kanilang gustong ipalitaw para makahikayat ng Mapuntos. Katoliko Yes. o makahikayat na ng mga Mm. Katoliko nating kapatid, Mm-mm. talagang gagawin nila 'yan. Kahit Ayun. yung kanilang illogical na, kahit yung kanilang arguments, illogical na. Ayan. Opo, ayan.